Positive thinker ka ba? Kung positive thinker ka, panoorin mo to. Bro, hindi ka kasi mabubuhay, nakakasabi mong I'm okay, lalo na kung basag ka na. Hindi solusyon ang positive thinking, lalo na kung madami kang trauma na tinatakpan. Sabi nga nila, think good thoughts and attract positive things. Totoo kaya? Hindi mo ma-attack ang gusto mo. Sa totoo lang, ma-attack mo kung ano ka. Anong ibig kong sabihin nito? Kahit anong positive thinking mo, kahit anong iniisip mong positive thinking, kasi sa nakikita mo naman, ang The Secret nung napanood mo, sabi mag-positive thinking ka lang. Pero positive thinking is just the tip of the iceberg. Pag nakita mo yung ilalim ng iceberg, napakalalim nito at napakadami pang lawak na topic na dapat mong ayusin. Ngayon, bakit nga ba delikado ang positive thinking? Unang-una, it represses real emotions. Anong ibig kong sabihin nito? Hindi ka nagpapakatotoo. Pag ang emosyon mo, hindi ka naman okay, kahit anong positive thinking mo, kahit anong mo, ang ma-attack mo, may mga maling bagay. Ano nga ba yung mga perfect example nito? Halimbawa, galit ka. Diba? Galit ka, pero positive thinking ka ng positive thinking. Iniisip mo, ganyan, ma-attack ko to, basta positive lang ako. Anong gagawin mo kung galit ka? So, hindi kaya nagpe-pretend ka lang at hindi mo ino-honor kung ano yung totoo mong nararamdaman. Pangalawa, ini-ignore mo yung tinuturo sa'yo na healing. So, ano ibig sabihin nito? May tinuturo kasi ang bawat triggers na dumadating sa atin, may tinuturo siyang lessons. Lessons na nagpo-point kung saan yung original trauma na meron tayo. Ibig sabihin ng trauma, hindi naman ito porket nangyayari. Dapat porket masaya ang childhood mo, wala ka ng trauma. Hindi. Yung mga simpleng bagay, like for example, bawal tayong umiyak nung bata. Paglaki natin, ang tingin natin, hindi na tayo pwedeng mag-express ng emotion. Masama magalit. Masama akong umiyak. Yan, mga yan. So paglaki mo, ganun ka. Pero ang nakakatakot doon, sa sobrang pinipigilan mo yung emotions mo at hindi mo hinihil ito, hindi mo to ina-address, hindi mo siya pinifeel. The more na one day, pumitik ka na lang ng isa, ayan na. Madami nang nangyari. Like for example, nagising ka na lang, nakabaril ka na. Nag-road rage. How many times na madaming ganito? Tapos sasabihin ng mga tao sa paligid, first time niyang ginawa kasi yan eh. Kasi nga, hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya ewan ko kung ano yung nangyari, pero yan yung nangyari. Yun ang problema kapag ini-ignore mo at hindi mo ino-honor yung feelings mo. Anong ibig ko sabihin? Okay lang naman magalit. Okay lang malungkot. Okay lang umiyak. Pero know how to go back to your center and be okay. 5 minutes lang, okay ka na. Huwag mo na siyang tambayan. Yung ibang tao kasi, tumatambay doon. Tumatambay sa galit. Tumatambay sa hindi pagpapatawad. Tumatambay sa pagiging sad boy. Diba? Ang matindi doon, tumambay na doon, nag-wifi pa, tapos nag-recruit pa ng mga kasama niyang puro sad boy doon. So ano mangyayari sa'yo? Diba? Yung energy ng pagiging negative, hindi mo na nahihil. And pain also demands to be felt. Okay, perfect example nito, madaming tao ganito. Pag nakakaramdam sila ng sakit, nakakaramdam sila ng mga suppressed emotions, anong ginagawa nila pag mag-isa sila sa bahay? Magka-club, iinom, mambababae, or magtatrabaho. So ano ibig ko sabihin? Tinatakasan nyo yung mga nararamdaman nyo, which is very unhealthy. Kasi nga, pain demands to be felt. Pag dinama mo siya, mas nahihil mo siya. Ano ibig ko sabihin nito? Madaming tao, yun nga, puro inom, puro babae, puro nagugulat ka na lang 10 years na, ganun pa din. It's the same problem. Tinatakbuhan mo yung mga bagay-bagay. 10 years na. When in fact, kung hinarap mo siya, head on, pinil mo yung pain, hindi ka natakot, hinarap mo siya, inislay mo yung dragon, tapos na siya. Hindi na siya aabot ng 10 years. Hindi mo dadalhin
ng napakatagal sa loob ng katawan mo, yung pent-up energy na yun, na-release mo na siya. Pag na-release mo na yung energy na yun, you will receive new abundance from the universe and also mga blessings na binibigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo, leads to guilt when things go wrong. Ano ibig ko sabihin nito? Tatlong emosyon kasi ang binibigay ng ego natin at mga harang sa atin para ma-experience natin ang abundance ng universe. Unang-una, fear. Pangalawa, shame. Pangatlo, guilt. Ngayon, ano nga ba yung ego na sinasabi ko? Ano yung definition ng ego? Ang ego is yung katawang tao natin. Ang ego is the one who protects us from danger. Kaya pagka yung ego response, tatlo lang yan. Usually, fight, lalabang ka. Flight, tatakbo ka. Freeze, manginginig ka na lang. Kumbaga, ito na lang ako, hindi na lang ako sasagot. Ano ibig ko sabihin nito? Halimbawa, may nang-trigger sa'yo, may nang-away sa'yo. Tatlong response mo dyan. Usually, fight, flight, or freeze. Ganun ka tayo pinoprotektahan ng ego. Hindi naman masama ang ego, pero pag siyang nananaig, okay, ego, very good servant, but a worse master. So, ganun siya. Dapat nananaig yung kaluluwa mo. Okay, paano ba tayo sinisira ng guilt? Perfect example sa trabaho. Lagi mong ang sabi ng ego mo, magaling ako sa trabaho, magaling ako sa trabaho, magaling ako sa trabaho. Then suddenly, may dumating na mas magaling sa'yo sa trabaho. So anong gagawin ng ego mo? Tataasan niya yung pride. Yung pride niya, tataasan niya. Ano ibig sabihin ng pag tinaasan niya yung pride? Mas gagalingan ko, mas magiging competitive ka, magiging competitive ka. Okay, so tataasan mo yung pride mo, gagalingan mo, mag-hustle and grind ka dyan. Ano mangyayari nun? Biglang hindi mo matalo yung isang kalaban mo sa trabaho or yung kakumpetensya mo sa trabaho, hindi mo matalo. Dahil Michael Jordan siya, perfect example. So hindi mo siya matalo, ano mangyayari sa'yo? Magigilty ka, di ba? Anong sasabihin ng ego mo? Ay, hindi ka pala magaling eh. Yun ang boses na sasabihin sa'yo. So yun ang pinakadelikado doon. So anong ibig ko sabihin? Hindi mo kailangang ngumiti para gumaling. Kailangan mo maging totoo. Lalo na kung yung positivity, ginagamit mo ito para takpan ang sugat mo, nagiging lason. Yun ang pinakamalaking problema. Dumaan kasi ako one time sa point na sinasabi ko lagi, magiging okay din, laban lang. Ganyan din ako. Paulit-ulit din akong nawawala. Bakit? Kasi hindi ko tinitingnan ang sarili ko ng buo. Sinisilip ko lang yung masaya kong parte. Nakikita nyo sa spirituality, di ba dalawa? May yin and yang. Merong darkness, merong light. Both should coexist. Hindi pwedeng wala yung isa sa isa. So anong ibig kong sabihin sa'yo? Yung kadiliman mo, yung darkness mo, dapat bigyan mo siya ng light. Light means wisdom. So pag may wisdom ka, meron kang light. Pag binigyan mo siya, yung madidilim na parts mo, lumiliwanag siya. And nakikita mo hindi pala siya madilim. Nakikita mo ang ganda-ganda pala niya. Perfect example itong kwarto na to, madilim siya. Although maganda siya ng madilim, di ba? Pag binuksan mo yung ilaw, binigyan mo siya ng wisdom. Inaral mo yung sarili mo, binigyan mo ng self-mastery yung sarili mo, binuksan mo yung ilaw, makikita mo, it's not that all bad. Ano ibig ko sabihin? Napakaganda pala niya. Mas ma-appreciate mo siya pag tinaasan mo yung wisdom mo. Let me tell you a personal story. All my life lumaki ako na akala ko hindi ako magaling. Akala ko black sheep ako. Dahil sa pamilya namin, kung hindi ka engineer, hindi ka abogado, hindi ka doktor, hindi ka professional, hindi ka nurse, wala ka. Ang problema hindi ako matalino sa school. Pangalawa, magaling lang ako sa creativity. Mahina ako sa mga math. Mahina ako sa school. So anong ginagawa ko? Pinipilit kong mag-conform dun sa hindi ako. Hindi ko ini-embrace kung ano yung talagang tunay na ako. Ako kasi banda ako. Ako kasi creatives ako. Pero nung na-discover ko na kailangan kong yakapin kung sino ako at yung mga kadailiman ko, dun ko siya nahil. Ano ibig ko sabihin? Feeling ko all my life, black sheep ako. Tinitingnan ko yung black sheep pangit. Dapat puti akong sheep. Dapat ko. Pero ngayon, natingnan ko na siya na inalight na, wow, sa lahat pala ng puting sheep,
yung black sheep ang pinakamaganda. Yung black sheep ang pinaka-unique. Yung black sheep ang misunderstood, nami-misjudge mo lang siya. Pero kung titingnan mo, siya yung unique doon sa lahat ng puti. So ano ibig ko sabihin nun? In-embrace ko kung ano ko. In-embrace ko yung sarili ko being an entertainer. In-embrace ko yung sarili ko, hindi nga ako matalino, pero I'm talented, I'm creative, and hindi naman lahat magiging ganun. And I'm unique as I am. Hinil ko yung mga false beliefs ko sa sarili ko, hinil ko yung mga money blocks, hinil ko yung mga hindi totoo na sinasabi ng mundo about sa sarili ko. Nung ginawa ko yun, then things started to change. Nagbago ang buhay ko. Nagbago yung mga na-attract kong kwento, na-attract kong tao, na-attract kong opportunities, and hindi siya tumitigil. It's because, same as I embraced my light, I also embraced my darkness. So your inner reality kasi, pag pinipigilan mo, puro ka lang positive thinking, mabuti ako, mabait akong tao, diba? Ang problema doon, your inner reality will always find a way to express itself. Nakakatakot, diba? So paano nga pa isi-shift yung energy mo na nakaka-attract, nagiging magnetic, pa kahit hindi ka mag-positive thinking. Positive thinking, hindi ko sinasabi maging negative ka. No. Pero hindi lang kasi positive thinking yun. Ang natututunan ng mga tao, kailangan lang positive ka, positive thinking lang pala. Hindi. Part lang yun. Yung positive thinking is the 10%. Now, let me give you the 90%. First is, the law of attraction is not based on thoughts alone. It's based on your frequency, what you feel, believe, and embody. So, anong ibig ko sabihin? Kahit anong affirmations mo, kung I am ka dyan, kung puno-puno ka ng guilt, fear, and shame, yun pa din ang maa-attract mo. So how do you change your frequency? Unang-una, be grateful. Pagising mo. Pagising mo, always be grateful. Magpasalamat ka kagad. Kasi yung pagising mo pa lang, madaming tao dyan hindi na nagigising. Baliwala lahat kung hindi ka magigising. Yung nagigising ka, halimbawa ikaw, bigyan kita ng $20 million ngayon, tatanggapin mo ba o hindi? Siyempre, tatanggapin mo, di ba? Pero kung sasabihin ko sa iyo ngayon na hindi ka nagigising bukas, tatanggapin mo pa ba yung $20 million? Malamang hindi. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Yung pagising mo is worth more than $20 million, pero bakit hindi mo na-appreciate? Di ba? Kaya kahit anong ano mo, kung puno ka ng guilt, fear, and shame, hindi ka thankful sa buhay mo, yun pa din ang ma-attract mo sa buhay mo. We're always attracting, we're always manifesting. Yung mga tao, inaaral nyo yung manifestation. Hindi nyo alam, yun ang pinakamadali. Manifestation ang pinakamadaling gawin. The problem is what you are manifesting. Are you manifesting solutions, opportunities, or are you manifesting more problems? So, halimbawa, perfect example ko sa inyo, gusto kong maka-attract ng love. Hindi mo siya kailangang isipin. Kailangan mo maging siya. Anong ibig kong sabihin nito? Kailangan i-embody mo yung love. Yung love na hinahanap mo sa nanay mo, sa tatay mo, or sa jowa, ibigay mo muna sa sarili mo. Maging love ka. Kasi ginawa tayo ni God na full of love, full of light. Love means just love, light is wisdom. So, kailangan ma-realize mo yun. Kung ano yung love, ibigay mo lang sa sarili mo. Another example, kung gusto mo naman maka-attract ng yaman, ayusin mo kung paano ka humawak ng pera. Kahit piso lang yan. So anong ibig ko sabihin? Sabi nga ni sa akin, dapat umarting mayaman ka na ngayon. Ano ba yung akto ng mayaman na may pera? Yung mayaman na may pera, nagbibigay, hindi sa takot maubusan kasi alam niya na ang pera ay parang hangin. Hinihinga mo lang siya, ibubuga mo, and then you will trust again na pag huminga ka ulit, meron pa. Ang hirap arokin ng utak, no? Mahirap siya. Pero matututunan nyo rin yan in time. So ano ibig ko sabihin? Ang universe kasi, okay, sabi na nga sa Bible, for those who have, more shall be given. For those who lack, everything will be taken away. Napaka-unfair naman. Kung sino yung meron, yun pabibigyan. Kung sino yung wala, kukunin lahat. Pero ito kasi ang deeper meaning yan. Dati pa sa atin tinuturo ni Jesus Christ ang manifestation. Anong ibig sabihin nun? Kung sino yung meron, okay, pag umakto kang meron, mas lalo kang bibigyan. Giving is a sign of having. So, nakita nyo na yung sikreto, di ba?
The more na nagbibigay ka, the more na hindi ka takot, hindi ka nabubuhay sa fear. Alam mong hindi ka bababayaan ni God. The more na nagbibigay ka. Madami kasi nagsasabi dyan, pag yumaman ako, doon ako tutulong. Lalo kang hindi yayaman. Pero kung gagawin mo ngayon, hindi ka pa mayaman, umaakto ka ng mayaman. Hindi ko sinasabing lustahin mo yung pera mo. No. Ang sinasabi ko sa'yo, gastusin mo sa tama yung pera mo. Huwag kang matakot gumastos. Dapat pag gumastos ka, walang fear, walang guilt, walang shame. Binili mo yung isang gamit na napakamahal, pero kung at the end of the day, feel good ka, bilhin mo. Binili mo yung seminar na 50,000 worth, pero at the end of the day, nag-improve ka as a person, bilhin mo siya. Gawin mo siya. May nagugutom na tao dyan, 100 na lang yung pera mo, huwag kang matakot, tulungan mo, pakainin mo siya. When you give to yourself and to the people around you, it's a bigger sign sa universe na meron ka. And more shall be given. Tsaka hindi nyo napapansin, ano bang tawag sa pera? Currency. Diba? Spelling na nga yan eh. Yan, nakitang-kita nyo. Currency. It comes from the word current. Meaning, kailangan hindi sa tumitigil. Pumasok sa'yo yung pera, i-release mo siya ng tama para mas pumasok pa sa'yo ulit. Kasi paano nga naman may papasok na bago kung yung baso mo punong-puno, hawak-hawak mo yung pera, ayaw mo siyang pakawalan. Pakawalan mo siya, mag-thank you ka sa kanya, pakawalan mo siya. And then sabihin mo, sabi nga ni nung isang Japanese na life coach, 'di ba? Sabihin mo sa kanya bumalik siya sa iyo kasama yung mga friends niya. 'Di ba? So unang-una, ano ba dapat mong gawin? Embrace your darkness. Sinabi ko na sa inyo to, embrace mo yung kadiliman mo. I-heal mo yung mga ugly parts mo. Paano mo mai-heal ito? Through journaling, shadow work, and self-honesty. Malalim na usapan pa yan. Baka pag-usapan natin sa mga susunod na videos. Or kung ikaw nanonood ka nito, gusto mo akong makausap, gusto mo ng personal coaching, ang masasabi ko lang, mag-email kayo sa tiobrytv@gmail.com. Pwede tayong mag-schedule ng personal coaching, one-on-one coaching via Zoom. 1 oras tayong dalawa. Promise ko sa'yo, tutulungan kita. Pangalawa, you heal your identity, not just your mindset. Hindi feel good, kundi feel real. Yun ang importante. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi ko sinasabing tumambay ka doon. I-acknowledge mo na po, ayoko na nitong buhay ko. Bakit ganito yung buhay ko? Lagi na lang akong walang pera. I-acknowledge mo. And then sabihin mo sa sarili mo na it's that time na nagbabago yung buhay mo kasi napapagod ka na. And ano yung dapat mong gawin? Hingin mo sa kanya. Ano yung dapat kong gawin? Para maayos ko yung financial life ko and doon magbabago. Doon ka makaka-attack ng opportunities. So lagi mong unang-una kasi, tayong mga tao, hindi natin ina-acknowledge na tayo yung mali. Ang problema kasi nun, pag sinisisi natin yung ibang tao, yung mga tao sa paligid natin, yung gobyerno, yung circumstances sa labas mo, lalo kang hindi umaayos kasi yung power nasa kanila. Anong ibig ko sabihin sa sinasabi ko? Pag inamin mo na ang buhay mo ay fucked up, it's because of your fault, nasa iyo yung power. Fucked up siya dahil kasi kasalanan mo. Aayos siya dahil din sa'yo. So, it's up for you to decide. Lahat yan para sa'yo. And kailangan mabuhay ka as if nangyari na. As if it's already aligned. Kasi sa totoo lang naman, lahat tayo deserving, lahat tayo okay na. It's just that, pinrogram tayo ng society na hindi pa tayo okay. Hindi tayo enough. Diba? Tingnan nyo yung mga commercial. Sinasabi nila ano yung maganda, ano yung hindi dapat. Yung propaganda na pag hindi ka kumakain ng 3 beses sa isang araw, mahirap ka. Nakikita naman natin ngayon, hindi pala ganun, hindi pala tayo meant kain ng kain. So ito ang tinuro sa akin ng kaibigan ko, si Nomer Mindmaster. 3 B's to. 3 B's. Una-una, kailangan mo maniwala. Believe, behave, become. Tandaan nyo ha. Believe, behave, become. Okay? Yung believe, unang-una, naniniwala ako. Nayayaman ako. Naniniwala ako. Wala akong doubt, kahit inch of a doubt. Yayaman ako. Kung meron kang mga doubts, kailangan mong i-heal yun. Diba? Again, this is going to be on the coaching program or sa mga iba kong videos, pero pag gusto nyo mag-dive deep. Okay?
So kailangan mo maniwalang yayaman ka, ayos ang buhay ko, pogi ako, attractive ako, magnetic ako. Kailangan mo maniwala, walang doubt. Pangalawa, behave. Ano yung behave? Behave as if it's already happened. Kasi ganun ang law of attraction. Kung ano ka, yun ang ibibigay niya sa'yo. Kung ikaw yung, ay, sad boy, guess what? Yun din ang opportunities na ibibigay niya sa'yo. Sad boy ka, yun totoo. Pero kung paano ka makipag-usap sa sarili mo, ay napaka-healthy. Meaning, sa sarili mo, easy ka, loving ka sa sarili mo makipag-usap, ang galing-galing mo. Diba? Ang pogi-pogi mo. Siyempre, hindi naman sa labas sinasabi. Ang sinasabi ko, self-talk. I-check nyo rin. How do you talk to yourself? Do you talk to yourself negatively? Or do you talk to yourself positively? So you behave like it. Gusto mong yumaman? Behave like mayaman. Magbihis mayaman ka. Magbihis ka ng damit na hindi naman kailangan mahal na mahal yung kaya mo, pero yung magbibehave ka ng maayos. Yung feeling mo ang yaman-yaman mo na. Ako, ginagawa ko ngayon, perfect example, hindi na ako masyado nagkakape sa Starbucks. Usually, pang magkakape ako, Manila Pen, Soler. Oh, grabe naman yan, ang mahal naman yan. Yung sabihin nyo, hindi. Halos 100 lang ang diferensya ng Starbucks tsaka yung kape doon. Pero ang binabayaran ko doon, yung feeling. As if I'm behaving na nandun na ako. I've already made it. Nagkakape ka doon, oh. Grabe. Oh, I already made it. Yung feeling ng abundance nandun. Wala sa Starbucks. Diba? So ngayon, pag nagbibehave ka, wala nang ibang choice ang universe kung inibigay sa'yo yung gusto mo kasi yung ka na. Then you start to become. Magugulat ka na lang, nandun ka na sa timeline na to. Honestly ako, sa pag-angat ko sa content creation, sa pagiging podcaster, naniwala lang ako sa simula. Naniwala ako na kaya ko. Naniwala ako na wala akong inch of a doubt na magugustuhan ng mga tao to. Hindi ko inisip kung ano yung sasabihin ng iba. Ang inisip ko lang kung ano yung sasabihin. Kung does it feel good sa sarili ko. Then I started to behave like it. Paano ba yung future na Brian? Paano ba si Tio Bry na sobrang sikat? Anong ginawa ko? Nagsushoot lagi, nag-iisip ng content. Diba? Hindi na siya nahihiya sa sasabihin ng tao. Hindi na siya nabubuhay sa people pleasing. Then ngayon, nandun na ako sa become. Pero inuulit ko siya ulit ngayon. Kasi meron na naman ako next level na gustong habulin. So now, I'm starting to behave like it. And then I know without an inch of a doubt na I will become that person. Kailangan mo lang naman kasi talaga, sa totoo lang, you embody the man who already has what you want. Again, ulitin ko, i-embody mo na yung tao na gusto mong maging. Meron akong gustong i-share sa inyo. Ginagawa ko to sa mga meditation ko. Pag nag-meditate kayo, imagine niyo, kayo na mag-imagine sa isang coffee shop, sa isang, kung saan mo gusto yung lugar na gusto mong tambayan. Kung imagine ko, lobby ng hotel, meron kang date sa sarili mo, sa future self mo. Kunyari, meron kang date sa sarili mo, sa future self mo. Umupo ka sa coffee shop, malilate yung future self mo ng kaunti, nag-message sa'yo, kasi nga, siyempre, napaka-busy niya. Yung future self mo, napakayaman na niya, napaka-busy niya, pero binigyan ka niya ng time. Then, pag nakita mo na siya, bago siya umupo, tingnan mo yung mannerisms niya nung future self mo. Anong suot? Paano siya magsalita? Ano yung mannerisms niya hanggang sa pag-upo niya? Ngayon, pag-upo niya, tanungin mo siya, Bray, paano mo nakuha lahat yan? Anong ginawa mo? Kung anumang sasabihin niya sa'yo, kung anong tumalon sa intuition mo, maging ganun ka na. Kasi yun yung future self mo. Okay. So ako, masasabi ko lang, hindi ka magiging successful dahil sinabi mong, I attract abundance. Magiging successful ka pag naging lalaking marunong humawak ng sakripisyo, disiplina, at katotohanan. May mga kilala ka ba na tropa mo na sinasabi, puro positive thinking lang? Gawin mo, i-share mo sa kanila to. At meron akong another point to ponder on. Now, after all na mga sinabi ko, do you think enough nga ba ang positive thinking? I-comment nyo sa baba. Ito nga pala ang paborito nyo, si Tio Bry. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa Do You Think Podcast kung gusto mong umayos ang buhay mo. Maraming salamat sa panonood.